Dalawa ang patay matapos silang iwasan ng checkpoint ng mga pulis sa Caloocan at humantong ito sa malagim na aksidente. Ayon sa mga taga-barangay, nagkakatuwaan ang tatlong sakay ng motorsiklo nang mapadaan sa checkpoint sa Caloocan Police sa Dagat-Dagatan Avenue. Wala silang mga helmet kaya sa takot na mahuli, nag-U-turn sila para makaiwas. Pero nakita sila ng mga pulis at hinabol sila. Tumawid ang motorsiklo sa intersection kahit nakapula ang traffic light at doon na nahagip at nakaladkad ng isang truck. Dead on the spot ang magkasintahang sakay ng motor. Isinugod sa ospital ang isa pa nilang angkas. Hawak ng mga pulis ang truck driver na habang iniimbestigahan ang insidente. Sumiklab ang sunog sa dalawang barangay sa Cavite City. Ang sitwasyon dyan, tinutukan live ni Jamie Santos. Jamie? Pia, pinagtutulungan pa ng mga bomberong apulahin ang sunog na tumutupok sa mga kabahayan sa barangay 5 at 7 dito sa lungsod ng Cavite. Sa video mula sa FB Live ni Cavite City Mayor Denver Chua, kita ang makapal at maitim na usok habang nilalamon ng apoy ang mga bahay sa lugar. Pasado alas 3 pasado ng hapon sumiklab ang sunog. Dahil malapit sa Manila Bay ang nasusunog na bahay, may ilang residente nang nagbangka para mailikas ang kanilang mga gamit. Mabilis itong kumalat dahil gawa sa light materials ang karamihan sa mga bahay. Pasado alas 3, inakyat sa 4th alarm ang sunog. Ibig sabihin, tulong-tulong ang mga bombero mula sa kalapit na lungsod para apulahin ang apoy. Gumagamit na rin ng chopper na nagbubuhos ng tubig sa nasusunog na mga bahay. Kanya-kanyang likas ang mga residente na apektado ng sunog. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at ang halaga ng pinsalang dulot nito. Tiya, patuloy pa din inaapula ang sunog hanggang sa mga oras na ito. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Jamie Santos. Libera ang patay dahil sa malawakang pagbaha sa Bangsamoro Region ayon sa Office of the Civil Defense BARMM. Magpapahatid ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga residenteng apektado. Nakatutok si Tony Humamil ng GMA Regional TV. Bit-bit ng batang yan ang kanyang alagang hayop habang nakalusong sa baha sa Dato Montawal, Maguindanao del Sur. Lumilikas sila dahil umapaw ang Pulangi River. 11 barangay ang lubog sa baha. Gamit ang bangka, inilikas sa mga natrap na residenteng nakatira malapit sa ilog. Patuloy ang rescue operation. Sa Karatig Bayan, namamasapano, halos lampas bewang ang baha. Inilikas na ang ilang residente. May ilang pansamantalang nag-set up ng tent sa gilid ng tuyong kalsada dahil lubog pa rin sa baha ang kanilang bahay. Malakas ang agos ng baha sa mahigit 10 barangay sa Pikit, Cotabato. Ayon sa MDRRMO, tumaas ang tubig sa mga ilog doon bunsod ng ulan. Lubog sa tubig ang mga taniman, palaisdaan, bahay, moske at iba pang estruktura. Patuloy ang evacuation at rescue operation. 11 barangay ang binaha sa Kabakan, North Cotabato. Ayon sa alkalde, halos 3,000 pamilya at mahigit 600 ektarya ng palayan ang apektado. Nagmistulang ilog naman ang mga kalsada sa Cotabato City. Gayon din sa Zamboanga City. Ilang residente ang nagsalba ng gamit dahil sa taas ng baha. Nitong Biyernes, natagpuan na ang katawan ng 7 taong gulang na bata sa Matanog, Maguindanao del Norte na tinangay umano ng baha sa kasagsagan ng sama ng panahon. Para sa GMA Integrated News, Tony Humamil ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Tulad sa France at sa South Korea, may pasyalan din sa Pilipinas kung saan you can seal your love gamit ang mga love padlock. At may nakabibighani pa itong sunset view para extra romantic. Alamin kung saan yan sa pagtutok ni Oscar Oida. Breathtaking sunset, Instagrammable tambayan at food trip destination, lahat ng yan libreng mai-enjoy sa Sunset Park sa Minalin, Pampanga. Dati itong dike na ginawang all-in-one pasyalan. Tsak na picture perfect ang tulay na puno ng pailaw habang nagkukulay kahel ang langit. At tulad ng Love Lux sa South Korea, pwede mo ring selyuhan ang forever love sa pagkandado ng Love Lux sa railing ng tulay.
Busugin ang tiyan sa dami ng pagkain at inumin. Maganda po, nakakapag ng family bonding. Maganda kasi tinaw naman pagdaan mo dito, maraming pagkain, tapos nature. Bukas ang parke mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. O, saan tayo sa susunod na pasyal o food trip? I-share nyo sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, umiiral pa rin sa halos buong bansa ang southwest monsoon o hanging habagat. Batay sa datos ng Pag-asa, nakakaapekto yan sa halos buong Mindanao, Western Visayas, Central Visayas, Palawan at Occidental Mindoro, kaya asahan po ang maulap na may kalat-kalat na pag-ulan. Gayon din po sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Mimaropa, Batangas, Cavite, Laguna, pati na sa Bataan. Localized thunderstorm naman ang nagpapaulan sa natitirang bahagi ng bansa. Mag-ingat po dahil posible ang flash flood at landslide. Pasabog na performances ang inandog ng lead cast ng Pulang Araw sa kauna-unahang Pinoy Con sa Makati City. May patikim din si pambansang Ginoo David Licauco sa pangmalakasan niyang acting sa upcoming war drama. Narito ang aking chika. Sa ilalim ng langit, walang itim o puti o kayumanggi. Sa bagong teaser ng Pulang Araw, intense acting ang ipinakita ni David Licauco bilang ang dugong Hapon na si Hiroshi Tanaka. Para sa sarili, sa ating pamilya, sa ating kapwa, lalo't higit para sa bayan. Bago mapanood sa upcoming war drama, nagpasiklab muna si David sa kauna-unahang Pinoy Con sa Makati City kasama ang lead cast na sina Barbie Fortesa, Sanya Lopez at Alden Richards with Dennis Trillo. Super excited na raw sila na matunghayan ng marami ang serye at ang mga leksyon sa kasaysayan na matututunan dito ng mga manonood. Napaka-importanting mapanood nila to, especially yung mga nag-aaral pa, especially mga kabataan. We really made sure na mabibigyan namin ng hustisya ang pagpapakitang larawan natin sa ating mga bayani noong mga panahon ng Hapon, noong 1940s. Mas ma-appreciate nila yung Philippine history. Makita nila yung katapangan, kagitingan ng bawat Pilipino. Sa unang inilabas na trailer ng Pulang Araw, viral ang isa sa mga tagpo. Tampok sina Sanya at Rochelle Pangilinan. Minsan lang special ang ulam, adobong baboy para sa mga binababoy. Nang i-repost ang linya ni Rochelle, umani ito ng laughing reactions na ikinalungkot ng iba. Dahil tila hindi raw naiintindihan ang pinagdaanan noon ng comfort women na paulit-ulit ginahasa. Ang sakit nung salita na yon. Isa sa mga nakausap ko na comfort woman, ang sinabi niya talaga sa akin, ang swerte nyo na hindi nyo naranasan yung mga ganon kasakit na nangyari sa buhay nyo. Na ang saya nyo kasi naranasan nyo maging bata. Mapapanood na ang Pulang Araw sa July 26 sa Netflix at sa world premiere nito sa July 29 sa GMA pagkatapos ng 24 oras. Mga kapuso, maging updated sa showbiz happenings anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.